Ayun, isang maganda at mapagpalang araw sa atin lahat mga paps sa Tagaligtas Riders Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. So ayun, kita niyo naman yung setup natin, di ba? Oh, bagong setup 'yan. Parang totoo na 'no. Sabi sa inyo seseryosohin natin na talaga 'yan. Seryosohan na 'to mga paps 'no. Kagaya pa rin 'to nung mga napagmitingan natin nung pumunta yung sa mga Council of Presidents, yung mga national coordinators, president and vice president na sinabi natin medyo ibang level gagawin na natin. Kasi nga, gano'n pa rin naman, 'no, dalawa lang pipilian mo, ano bang gusto nating ipakalat? Kung hindi natin 'to gagawin, kung tayo mismo sarili natin hindi natin, ah kumbaga kukumbinsihin na, "Uy, dapat lumabas na kami." Kung lagi nandun pa rin tayo sa, yung kagaya ng pinaniniwalaan natin noon, wala namang problema yon 'no, ibig sabihin hindi naman sinasabing mali yun. Pero nag-evolve na, 'no, nag-evolve na yung lifestyle, 'no, yung lifestyle. Ibig sabihin masyado ng nagiging malaki yung influence ng social media kung papaano nag-iisip, yung mindset, 'no, yung bawat isa sa atin, hindi lang sa atin, kundi apektado pa yung mga generation na mas mababa sa atin, mga anak natin, 'no, yung kabataan, lalong-lalo na. Dahil sa advent ng social media, ng technology ngayon, kumbaga parang lahat na lang sila tama, eh. Lahat na lang ng, information na lumalabas nagtutunog tama, depende sa pagkaka-deliver or paminsan ang mahirap dito mga paps, kung sino yung kadalasang ingay ng ingay, 'no, nagtutunog tama. Yung mga maya't maya ang upload kahit mali, nagmumukhang tama. Ang mahirap pa diyan maliban diyan sa ganyang angle, meron pang isang angle, yung kung alin yung negative, yun yung nagte-trend. Yun yung laging pinapaulit-ulit, yun yung madalas tutukan lalo kasi siyempre andun yung palitan, 'no, ng mga comments, nandun yung pagalingan bigla, sinong mas tama, sinong mas mali. So, nagha-highlight masyado 'pag merong medyo may makitaan kayong kapwa mo, merong may maling nagawa, yun ang gustong-gusto mong fini-feature, 'no? Kasi nandun yung trend, nandun yung usapin, nandun yung puwedeng magpalitan, magkadebatehan. Oh, hindi si ganito ang nasa tama, si ganito na ang ano, tapos itong mali ni ganito. Gano'n na ang nagiging trend 'no, ng social media na naka-affect doon talaga, nag-switch ng lifestyle simula nung nagkaroon tayo ng, pandemic. After ng pandemic, na hindi lang business side ang nag-shift 'no, kung how we transact doon sa business. Ibig sabihin dati parang physical store, ganyan. Nakatulong 'yun, nakatulong social media in a way. Nakatulong in a way yung advent ng technology 'no, ayan may AI ganyan. Pero 'yan yung isa 'no sa mga naging effect din. Parang kumbaga wala ng gatekeeper or hindi na nagkaroon ng salaan yung mga content na lumalabas, yung mga information na lumalabas kanya-kanya na lang, parang tama si ganito lagi, 'no? Basta siya yung madalas makita, siya yung madalas maraming upload. So, ayun nga mga paps, babalik ka dun sa question minsan na hindi ba high time na, na teka lang, kung mananatiling yung mga positibo at yung mga tamang gawa yung, mananatili dun sa sinasabing low-key status, hindi na dapat makita yan, hindi na dapat. So, sino pala ang dapat makita? Anong gawa yung mga mali, 'no? Yung mga mindset na mali. So, ayun. Kaya nung nagkaroon nung meeting, 'no, mga paps, maliban doon na nag-agree yung bawat isa
dun sa nagpunta ng Council of Presidents, nag-agree dun sa idea na yan na, oo nga no, tama, pagtulong-tulungan ito na mag-level up. Maliban diyan, kumbaga nagkaroon din ng agreement na parang napansin na ang mas tama talagang way, nung panahon na kung kailan active pa tayo. Ano ba yung pinagkaiba noon at saka yung ngayon? No? Yung ngayon, okay naman yung ginagawa natin. Nagkakaroon tayo pa rin ng mga charity. No? Tapos charity. Tapos charity. Tapos nagigets nyo? Nagigets nyo na mga paps? Tagaligtas, ang sabi natin, brotherhood, volunteerism, charity, rides. Yun yung tama. Tamang sistema natin noon. Tama pa rin yung ngayon, tama pa rin. Pero ang nangyayari, nakafocus na tayo doon sa isang ingredient lang, kumbaga sa adobo. Mga paps, adobo dati yung tagaligtas. Brotherhood, volunteerism, charity, rides. Merong suka, may toyo, paminta, may laurel. Ngayon, ano ginagawa natin? Tama pa rin. Nandun pa rin yung isang ingredient. Nandun pa rin yung suka. Sabihin na natin, no? Charity. 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 No? Yun na. Cycle of... Nasaan na yung brotherhood? Nasaan na yung volunteerism? Nasaan na yung rides? Diba? So, meron tayong mga ginagawang seminars. No? Bakit? Gray area ng brotherhood at volunteerism. Kasi, dati, brotherhood, ibig sabihin, pagpapasok ka sa Tagaligtas, ano ka? Aspirant. Hindi ka naman agad brother. Ibig sabihin, yes, in a way, parang brother ka sa paniniwala. Ibig sabihin, magkaparehas tayo ng advocacy. Pero, you need to prove first kung talaga bang kung pangmatagalan na parehas tayo ng wavelength. Pangmatagalan ba na parehas tayo ng advocacy talaga? Kasi meron diyan mga pumapasok na, alam mo naman, yung mga in the past, no? Na may mga nang-scam, no? Basta money involved, alam niyo na yon, may mga ganun. Ang pinupunto lang natin, na yun nga, part of brotherhood and volunteerism, meron dyan gray area yung seminars. Dati kasi, bago ka, kumbaga talagang tumawid sa pagiging legit, no? From aspirant to being legit active member of Tagaligtas, merong mga seminars kang kailangan atinan. Ano yung mga seminar na yan? Meron tayong motorcycle safety. No? Meron tayong sa LTO, yung sa under ng MCPF, na yung mga rules and regulations sa kalsada. Tapos meron pa tayo mga first aid na yan, di ba? Kasi under yan ng mga volunteerism, pagka nagkaroon tayo ng mga knowledge, meron pa nga yung about sa mga radio, no? Para natututo tayo. Tama naman yun, tama naman yun. Yun ang mga nawawalang ingredients, no? Mga paps, kumbaga sa adobo, yun nga, andyan pa rin naman may suka. Pero hindi na siya matawag na adobo kung wala yung toyo, wala yung laurel, wala yung paminta. Yun ang sinasabi natin, no? Nagpaikot-ikot tayo sa cycle na hindi naman sa sasabing mali, pero kulang na siya. Kulang na, mga paps. So, yan yung pagtutulong-tulungan natin ngayon na maibalik. Ang magandang balita dyan, mga paps, noong Wednesday, May 21, tayo ay, kumbaga pagkatapos ito ng meeting natin with the Council of Presidents, nag-agree lahat na, hindi, founder, kaisa tayo dyan. Pagtulong-tulungan natin, i-reactivate natin ulit yung mga programs na yan. Naintindihan ng bawat isa kasi yan, mga paps, na yun nga, hindi sustainable kung marami na masyadong grupo mga paps, yung mga nagsasagawa ng charity, di ba, no? So, wala namang problema kung medyo magre-rebuild tayo, no? Ibig sabihin, may mga iba pa naman tayong riding organizations, riding groups na mga kakilala dyan na nagpapatuloy at nagcha-charity. Yung atin magre-rebuild, no?
And yung mga nawawalang sangkap, buuin lang natin. Babalik tayo pa unti-unti doon sa tamang routine. So yun, nung nag-agree, agad-agad nung sumunod na linggo, Wednesday, May 21, pinuntahan agad natin, nakipag-reconnect tayo doon sa mga yung talagang mga tunay na mga nakakatanda noon, no, sa riding community to reconnect. Yan. So, una nating napuntahan is yung MCPF, no, yung LTO, MCPF. Sila yung nagkakandak, mga paps, ng training when it comes to involvement sa LTO, no? Ano ba ang maitutulong sa atin ng MCPF, at ano ba ang naitulong, no? Kasi dati na nating mga partners yung mga yan, paps. Tayo talaga kung tutuusin ang nawala eh. Although, syempre nung nawala tayo, kahit papaano nagkaroon din ng konting decline doon in their part, kasi talagang ka-partners natin yun sa advocacy, no? Hindi rin sila tumigil. The same sa Tagaligtas. Alam nyo naman, no? Kumbaga, nagkaroon man ng decline, pero hindi yan titigil na. Hindi na titigil pa. Kumbaga, Tagaligtas, ganun din ang pinagdaanan. Meron mga nagko-continue. At yun, ang salamat sa Diyos, di ba? Dahil, siyempre, kahit papano, nakatanim na yan, ibig sabihin, talagang hanggat merong isa, dalawa, kahit pa merong may mga hihinto or titigil, magpapahinga, no? Meron at merong nagpapatuloy, so hindi na siya mawawala. Yun ang magandang doon. So ngayon, ito mga paps, babalik tayo, nakipag-reconnect tayo doon sa MCPF, nakausap natin yan, sina Sir Atoy, sina Sir Chris, sina Sir Joel, mga foundations yan, no? Foundations. Isa sa mga foundation, kasi marami pa tayong organization ulit na bubuhayin dyan. Pupunta tayo ng MMEVC, no? Na under ng MMDA. Titingnan natin kung alin ang lagi naman natin yan, mga paps, na pag-uusapan. So yun, sa ngayon, ang una nating napuntahan, LTO, MCPF, at tayo ay nagre-reactivate tayo sa kanila, na pag-usapan naman na. So naging maganda. Meron tayong schedule sa June 12, no? Second Sunday of June. Ito, mga paps, limited lang yung slots. So, for now, as much as we would want to, no, na lahat i-invite natin kaagad yung sa mga members. Dahil limited yung slots ng first batch, ito yung pinaka-pilot muna. Ang susubukan natin ngayon na masolid muna is yung sa council, no, mga paps, mga madam. Wag ninyong masamain or problemahin. Lahat ay mapagbibigyan ng pagkakataon, may mga batches yan. Pero ang gusto natin yung pilot kasi magsilbi bilang tawag dito, role model, no? Para siyang isang chapter. Officers, ito yung mga national coordinators, and yan sila Founder Mac, kami ni Founder Mac ang press, tapos may mga national coordinators. Parang ganun siya. Para kaming mini chapter, no, na magiging modelo ng iba pa nating mga chapter na mas malalaki. No, yung mga chapter nyo, siyempre mas malalaki na yun. So sa amin muna, para at least makita, parang dry run na rin, no? So yun muna. Basta antabayanan yung mga paps, may mga further announcement yan. For now, dahil limited yung slots, 70 lang, and yung magiging ganap na yun, magkakaroon tayo ng MOA signing with LTO, no? MOA signing yan with LTO and MCPF. Na, kumbaga, magiging tayong isa sa mga advocates talaga nila, no, in the information dissemination. Hindi na lang about sa LTO rules and regulation ang pinag-uusapan dito, mga paps, ano. Dito na madudugtong yung kaninang tinatopic natin about sa kung ano na nga iyayari ngayon sa social media, no. Dahil ang mas nagiging na-highlight yung mga sina moto ganito, moto ganyan. Wala namang problema, hindi natin nila lahat. Merong mga moto dyan na goods. Pero,
alam din natin 'no, mga paps, merong ibang mga moto diyan na talagang medyo sablay 'no, tapos may malalaking mga followings yang mga 'yan. So gano'n katindi yung nagiging influence din nila kahit papaano, ah, nagkakaroon ng, effect 'yun. Hindi yung basta-basta parang gano'n lang may nilabas ka sa net na information or ano, hindi. May effect 'yan, hindi hindi pupuwedeng walang effect 'yan 'no. 'Pag lumabas sa social media 'yan, unconsciously may effect 'no. Basta napanood mo 'yan, nandiyan 'yan, hindi pupuwede walang epekto 'yan. Kasi parang commercial 'yan 'no, parang advertisement 'yan na paminsan 'pag madalas mong nakikita 'no, akala mo 'yun na, 'yung tama. Unconsciously 'no. So meron 'yan kaya nga influencers 'yan sila. Ibig sabihin naiimpluwensyahan ka. Ngayon ang mahirap kasi diyan hindi lahat 'yun tama 'no, ng mga moto-moto na 'yan. Yung mga iba nga, 'yun na nga medyo may sablay. So ayun, kaya nga natin 'to bini-build. Bakit? Kasi eto yung tamang pagpapakalat ng information 'no, yung mga good quality na information na talagang dapat naman natin malaman as riders. Kung pag-iisip-isipan mo, okey, bago ka magkaroon ng license, so parang student license ang kukunin mo. So, may magda-driving ka 'no, test drive hanggang matuto ka. Tapos mag-e-exam ka, susubukin yung, skills mo and then meron yan exam 'no, yung exam naman ang susubukin sa'yo dun yung iyong knowledge about doon sa mga different rules and regulations 'no, yung mga basic, yung standard, ibig sabihin yung mga usual na madalas talagang critical na mae-encounter natin na dapat alam natin. Yung mga signages, mga left turn, right turn, U-turn, one way, no entry, yan mga ganyan ano. Pero ngayon medyo pag-iisip-isipan mo, lalo't medyo ang taas ng cases ng mga road rage. Pansin 'yan mga paps sa social media. Yan ba natutunan pa natin? Nung nag-aral tayo ng driving school ibig sabihin, 'di ba, 'no? Pero sa at saka yung mga signages, okey. Pero yang sa mga about sa road rage, sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng seminars, mas mata-tackle 'no? Kasi sa psychology na siya, psychology behind the thinking nung isang rider or driver. Oh, 'di ba? So, magandang maibalik ito mga paps kasi meron at meron 'yan na talagang maano tayo, iaayos. Kasi magiging aware tayo diyan bigla, eh. Hindi man instant na ibig sabihin, nag-attend na ng seminar, ibig sabihin hindi na maaagano sa road rage yan. Pero ibig sabihin lang, kahit papaano magkakaroon ka na ng self-awareness kapag nai-explain sa'yo na, okey, eto pala yung mga klase ng, triggers. Bakit nagkakaroon ng road rage? Okey, sige, kadalasan mga paps i-review niyo yung mga video 'no. Saan ba madalas ang triggers? Nandoon sa, kailangan mo pang i-prove lagi na tama ka 'no. Ibig sabihin hindi, ano yung example niyan, yung Fortuner na muntik na mahagip yung isa, yung may mag-ama, 'di ba, magtatay dito sa may Marilaki. Medyo muntik niya na hindi naman nahagip, medyo nahagip lang, tapos hinabol yun na, nauwi sa ano. So, anong klaseng triggers yun? Yan yung matutulong ng mga seminar 'no. Tapos bakit naging gano'n ang response? Yung psychology, ano ba't nagiging gano'n? Dudugtong na naman sa social media yan. Siyempre trending yun, eh. Anong ano dun, ibig sabihin pagka puwede mo i-video-video yan, reels na yan, eh.
May mga gano'ng klase ng thinking. Meron din, siyempre merong stress, 'no? Maraming kaka-affect. So yun nga, yun ang idini-discuss din doon 'no, dagdag module ng, seminars dito sa LTO, MCPF. So maganda, maganda mga paps ano. Ah, Isa pang patunay diyan kung bakit, talagang isa ang pinaghihinalaan natin na medyo may major factor kung bakit nauuwi sa mga ganyan ngayon 'no. Ito yung isang moto-moto na sinuspend ang license ng LTO din mismo, 'di ba, yung lady rider. Hmm, Anong ginawa sa kanya galing yung video, sa kanya galing yung video. Anong nakikita nating nangyari dun? Halos masagip din siya, pero bakit? Ganun din, hinabol-habol din, bakit? Oh, 'no? Hindi na natin para unahan pero, siguro sa opinyon lang 'no, sa panonood lang natin, hindi natin sinasabing yun ang fact, pero kahit papaano isa na yun yung sa mga sinasabi-sabi ng iba 'no, na opinyon nila. Siyempre para din yung pang-video kasi kaya nga hindi dinilit din agad yung video 'no, parang inintay munang basta mahirap ng masyado tayong mag-comment doon, pero alam niyo na yung ibig sabihin natin mga paps na yan, may kinalaman talaga sa social media ang ano rin diyan, halos lahat parang gusto gagawing content 'no. So ayun nga, wala namang problema diyan, pero ibig sabihin dun tayo sa tama, yung mas piliin natin may mga daming puwedeng information na i-disseminate, dito tayo kumampi sa mga tamang content, 'di ba? Andiyan yung gobyerno, isa yung LTO, MCPF na ibig sabihin merong, information na maganda. Sabihin na natin, baka may mag-comment, "Hindi, medyo hindi pa perfect," or ano. Hindi maganda nga pa rin. Bakit? Di kahit papaano habang 'yan ay gumugulong, habang 'yan ay sinusuportahan natin, puwede naman tayong magvo-voice out naman siguro diyan. Andiyan naman open for forum sina Sir Atoy, sina Sir Joel, sina Sir Chris. Meron at meron 'yan. 'Pag nag-voice out siguro tayo, mas lalo pang mai-improve 'yan along the way. Nagkatulungan, government riders nagkatulungan, 'no, mga paps. So 'yun lang muna. Wala, excited lang dahil kinailangan ko lang ilabas 'yon, 'no, dahil wala, ang ganda na naging resulta nung pagbisita natin mga paps nung May 21, eh. So, natutuwa naman tayo at nandoon pa rin 'no, sina Sir Atoy nandun pa rin. Mga dati na natin 2016 or 2017 pa, tama 2016 nung first time nating na-meet yun 'no, sina Sir Atoy. So, ilang years na 'yan mga paps, 9 years 'no, 9 years. So, ayun. But for the second time around, ayan, sana eto mas maging ano na, kasi iba na rin tayo 'no, na nag-mature dun sa from 2016 to 2025 tapos dumaan pa ng pandemic. Kung ano yung, um, setup natin, yung mindset natin noon, iba na rin kumpara ngayon. So, medyo mas nahabol natin. Kumbaga mas maiintindihan natin sila na yung sa mga tungkol sa mga advocacy na yan about kung bakit kinakailangan i-disseminate yung mga seminars na yan at yung mga information na yan sa atin. So ayan, mga paps, yun lang muna until next na mga announcements. Yung makakapanood ng video na 'to tapos hindi pa member pala ng Tagaligtas 'no, may mga iba't ibang chapters tayo pero message kayo doon sa Tagaligtas Riders Philippines na page. Mag-accept mag-ano lang, mag-request to join lang kayo ron or PM niyo yung account ko mismo. Ito yung sa profile ko. Tapos tingnan natin kung paano kayo mai-connect sa ano, sa chapter na pinakamalapit sa inyo 'no. Pagtulong-tulungan natin, maganda 'to mga paps, yung mga seminars na ganito at marami pa tayong niluluto kasi dati naman marami pa tayong ibang partners din na may ganitong mga klaseng seminar. Pagtulong-tulungan natin ulit na na ibalik 'no, kasi yun yung tama.
So, ayan mga paps, Tagaligtas Riders, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa oras. Hanggang sa susunod. Saludo, respeto, pagmamahal sa lahat.